Kabanata 1801. Ang pinakakitawa-tawang eksena sa paglipat ng kasunduan. Lalagdaan ba si Bai Qinchuan sa mga kasunduang ito? Medyo gusot na sabi ni Qin Yueran. Siya ay personal na lumahok sa pagbalangkas ng mga kasunduang ito. Alam niya kung gaano kalupit ang mga kondisyon sa kasunduang ito para sa buong pamilya Bai. Kung siya iyon, tiyak na lalaban siya hanggang sa huli, at imposibleng pumirma ng kontrata. Talagang ayaw niyang pirmahan ito. Ngumiti si Surui, casual na nagbukas ng isang kasunduan, at sinabi habang tinitingnan ito, parehas ito para sa iba. Natigilan sandali, may kumikinang sa kanyang mga mata. Pero sa pagkakataong ito, kailangan mong pumirma kahit hindi ka pumirma. Kailangan mong pumirma kahit hindi ka pumirma. Isang mahinang pangungusap, ngunit ito ay nagpapakita ng isang malakas na dominanteng kahulugan. Kinakalkula ni Bai Wangchuan si Surui. At gayon din ang buong pamilya ng Qin sa kalkulasyon. Kailangang bayaran ng pamilya Bai ang presyo para sa bagay na ito. At ngayon, kung walang ibang mangyayari, ang tug of war na tumagal ng halos 2 buwan ay malapit nang matapos. Sa pagtingin sa nangingibabaw ngunit kumpiyansang ngiti ni Surui, ang mga mata ni Qin Yueran ay nagpakita ng kislap ng pagkalasing. Lalaki niya ito. Hindi pinagsisisihan ni Qin Yueran ang pag-ibig sa kanya. Makalipas ang kalahating oras, sa wakas ay dumating si Bai Qinchuan sa conference room. This time ang bodyguard na si Hilong lang ang dinala niya, kahit ang personal assistant niya. Bakit hindi ka nagdala ng ilang lalaki pa? Nang makita ni Surui si Bai Qinchuan, ito ang itinanong ng kabanata sa isang pangungusap. Tinabi ni Bai Qinchuan na may mapait na ngiti. Kalimutan ng tungkol sa isang kaiyahiyang bagay, pupunta lang akong mag-isa. Kaya niyang harapin ang realidad. Dahil lang dito, hindi ko alam kung gaano kagaling sa ibang marangal na pamilya. Abot kaya? Hayaan mo na, perpektong binibigyang kahulugan ni Bai Qinchuan ang katangiang ito. Sa mga tuntunin ng Self-Deprecating Skill Index, siya rin ay nasa tuktok ng mga anak ng aristokratikong pamilya. Ikaw ba ang may huling say? Prangkang tanong ni Surui. Ang huling desisyon na tinutukoy niya ay natural na tumutukoy sa kapangyarihang pumasok sa mga kontratang ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga kontratang ito ay may kinalaman na sa maraming kumpanya, at si Bai Qinchuan ay maaaring hindi kinakailangang maging legal na kinatawan. Ako ay may buong paghuhusga at hindi na kailangang magulat sa matanda. Ang pahayag ni Bai Qinchuan ay diretso. Bukod dito, ang aking lagda ay may legal na epekto. Hanggat sinasabi mo kung ano ang iyong sinasabi, pagkatapos ay mabuti iyon. Nakangiting sabi ni Surui, sobrang nasiyahan siya sa sagot na ibinigay ni Bai Qinchuan. Gayunpaman, nang makita ni Bai Qinchuan na ang malaking conference table ay natatakpan ng lahat ng uri ng mga kasunduan, handa na siya sa pag-iisip, ngunit nakaramdam pa rin siya ng matinding pagkahilo. Nima, masyadong malupit ito. Ang mga talukap ng mata ni Bai Qinchuan ay tumalon ng husto. Anong problema? Nakangiting tanong ni Surui. Master Bai, mukhang hindi maganda ang pakiramdam mo. Sa pakikinig sa mga mapanuksong salitang ito, si Bai Qinchuan ay ganap na walang magawa. Tinabi niya, Brother Rui, gusto mong hayaan akong tuluyang damyugo. Handa siyang pumirma sa kasunduan, at naipaliwanag na niya ang kanyang saloobin, ngunit kung gagawin ito ni Surui, ito ay magiging isang mahalagang tao. Damn it! Sa totoo lang, ang mga dokumentong ito ay mga kaunting salita lamang, sa palagay ko, hindi ito dapat lumagpas ng labi sa iyong psikolohikal na ilalim na linya. Tinadya din ni Surui na pumili ng mga salita. Kaya lang nang marinig ni Bai Qinchuan ang katagang, hindi ito lalampas ng sobra, ang puso ni Bai Qinchuan ay agad na sumama. Bigla niyang naramdaman ang pag-iyak. By the way, dinala mo ba yung 2 tao? Tanong ni Surui. Natutulog ako sa ball, bago dumating si Bai Qinchuan. Pinasok niya ang 2 sugatang lalaki sa sako ng mahigpit ang kanilang mga bibig. Ang buhay ay ganap na ibibigay kay Surui upang harapin. Si Bai Qinchuan ay talagang walang pakialam kung patay o buhay ang 2 ito. Ang tanging inaalala niya ay ang mesa sa harap niya at ang mga file dito. Hindi isa-isang binuksan ni Bai Qinchuan ang mga dokumentong ito. Tiningnan lang niya ang mga pangalan sa mga pabalat ng mga dokumentong iyon at naramdaman niya ang pagtulo ng dugo mula sa kanyang paws. Oh, Kuya Rui. Ang ngiti ni Bai Qinchuan ay puno ng pait.
Hindi mo lang sinusubukang ibuhos ang aking dugo, nalaman mo na ang napakaraming mga ari-arian ng pamilya Bai. If you take away it, we don't have to play anymore. Hindi talaga maisip ni Bai Chinchuan kung anong paraan ang ginamit ni Surui para suriin ang lahat ng kumpanya. Naghukay din si Surui ng ilang industriya na hindi pag-aari ng pamilya Bai. Alam ni Bai Chinchuan na hanggat pinirmahan niya ang mga kasunduang ito, kahit na mahirap na bata si Surui, maaari siyang maging isa sa mga sobrang mayaman sa ilang minuto. Bukod dito, hindi ito isang one-shot deal, ang mga pagbabahagi at mga pagbabahagi na iyon ay pangmatagalan. Maniwala ka sa akin, kumpara sa ginawa ni Bai Wangchuan, itong mga equity stakes, mga kasunduang ito, ay wala talaga. Tumingin si Surui kay Bai Chinchuan na may bahagyang ngiti. Kung tayong dalawa ay bumangga sa lupa, ang resulta ay maaaring 100 beses na mas trahedya kaysa sa mga kondisyon sa kasalukuyang kasunduan. Talagang hindi alarmist si Surui. Naniniwala din si Bai Chinchuan na kung ang dalawang mamet ay mabangis na maglalaban, tiyak na hindi ito ang gusto niyang makita. Bai Wangchuan. Pamantong hininga si Bai Chinchuan. Kaagad pagkatapos, binuksan niya ang kasunduan sa kabanata. Ito ay isang kasunduan sa paglilipat ng equity tungkol sa isang kumpanya ng real estate sa ilalim ng pamilyang Bai. Ang porsyento ng paglilipat na ito ay hindi mataas, 5% lamang. Pagamat ang 5% na ito ay malaking pera, ang bilang na ito ay nasa loob pa rin ng saklaw ng pagpapaubaya ni Bai Chinchuan. Pinuksan niya ito ng mabilis, at saka mabilis na pinirmahan ang kanyang pangalan. Pinuksan ang kasunduan sa Kabanata 2. Ito ay isang online na kumpanya na itinatag niya noong nakaraang taon, at ang share transfer ratio ay 5% pa rin. Si Bai Chinchuan ay nagsimulang pumirma ng walang pag-aalinlangan. Kung ang mga ratios na ito ay ginamit. Kung gayon kahit na ang balita ay sa wakas ay ipasa pabalik sa pamilya Bai. Ang mga mersenaryong kamag-anak na iyon ay hindi magkakaroon ng labis kung marami kang opinyon, sa karamihan ay papagalitin mo si Bai Chinchuan dahil sa pagiging incompetent. Ayos lang, sabi ni Bai Chinchuan sa kanyang puso. Tulad ng sinabi ko, hindi ka masyadong mapapahiya, sa tingin mo. Si Surui at Chinyueran ay nakaupo sa tapat ng mesa, umiinom ng tubig, pinapanood ang lahat ng ito sa kanilang libreng oras. Sa totoo lang, hindi inisip ni Surui na sobra-sobra ang ginawa niya. Nang iset up siya ni Bai Wangchuan. Nang magpas siya si Bai Wangchuan na kunin ang buhay ni Qinling, dapat naisip niya na magkakaroon sila ng mabigat na halaga na babayaran para dito. Dahil si Bai Chinchuan ay nasa posisyon na ngayon, dapat niyang ihanda ang kanyang sarili sa pag-iisip at maging handa na tiisin ang lahat ng ito. Hindi ito tadhana, ngunit isang pagpipilian. No wonder kahit sino. Matapos pumirma ng 10 o higit pang 5% na magkakasunod na kasunduan sa paglilipat ng equity, nakahinga ng maluwag si Bai Chinchuan. Hindi kasing bigat ng mood niya noong una siyang dumating. Mukhang nagpapakita pa rin ng awa si Surui, at hindi pa handang gawing masyadong matigas ang sitwasyon. Si Surui ay nakaupo pa rin doon, pinapanood ang lahat ng galaw ni Bai Chinchuan, ngunit hindi siya nagsalita. Ang kinalabasan ng mga bagay ay tila mas maayos kaysa sa inaasahan. Nasa mood pa si Bai Chinchuan na kunin ang tasa at humigop ng tsaa. Kung ikukumpara sa mataas na kalidad na lumang tsaa na madalas niyang inumin. Ang tsaa na ibinibigay ng hotel na ito ay sadyang napakalayo, ang pinakamatandang young master ng pamilya Bai ay maaaring maglaan ng oras upang matikman ang lasa ng tsaa. Tapat na upang makita na si So ang 5% na hinihinging presyo ni Rui ay hindi masyadong mabigat para sa pamilya Bai. Gayunpaman, nang buksan niya ang susunod na dokumento, tumalon ng husto ang talukap ng mata ni Bai Chinchuan. Ito ay isang startup na kumpanya na kanyang namuhunan noong nakaraang taon. Tila hindi gaanong kapansin-pansin sa kasalukuyan, ngunit direktang pinataas ng Surui ang proporsyon ng equity sa 20%. Ang unang ilang kumpanya ay mahusay na binuo malalaking kumpanya. Ang Surui ay nangangailangan lamang ng 5%, ngunit ngayon ay isang hamak na startup na kumpanya, ang kabilang partido ay direktang humihingi ng 20%. Ito ay sapat na upang sorpresahin si Bai Chinchuan. Bumilis ang tibok ng puso niya. Nagulat siya sa pangitain ni Surui. Dahil ang startup na kumpanyang ito ay tila napaka-inconspicuous sa kasalukuyan. Ngunit ang mga prospect ay napakahusay.
Sa kasalukuyan, kakaunti ang mga kakompetensya sa patayong larangan ng industriya. Sa sandaling ganap na nabuksan ang channel, magkakaroon ito ng walang limitasyong mga prospect. Baka maging monopolyo pa. Ang 20% na equity price ng kumpanyang ito ay mas mura pa kaysa sa 5% ng nakaraang kumpanya. Ngunit sa hinaharap, ang 20% ratio na ito ay maaaring magdala ng suruin ng maraming pera. Ang mga darating na reward ay hindi maisip. Noong una ay inakala ni Bai Qingchuan na itutuon ni Surui ang kanyang atensyon sa malalaking kumpanyang iyon na matagal nang tumatakbo. Ngunit hindi niya inaasahan na may kakaibang pananaw si Surui. Tumitingin siya sa mas mahabang panahon sa hinaharap. Ang kabilang partido ay hindi isang tao na naghahangad lamang ng maliit na kita, ngunit ang malaking interes na pinapahalagahan niya ay nagpapahirap kay Bai Qingchuan. Anong problema? Young Master Bai, ano ang ginagawa mo? Nakangiting tanong ni Surui, sa tingin ko, hindi ganoon kahalaga sa iyo ang ganoong kaliit na kumpanya, tama ba? Hindi naman importante. Alam mo ba na tumagal ako ng 3 buwan para personal na inspeksyonin ang kumpanyang ito bago ako nagpasyang maging shareholder? Halos pagalitan ito ni Bai Qingchuan sa con. Yang puso. Pagamat labis siyang nalungkot sa kanyang puso. Si Bai Qingchuan ay hindi nagpakita ng anumang kaguluhan sa ibabaw, ngumiti pa rin siya ng pilit at sinabi, Brother Rui, sa pagkakataong ito ay 20%, at pagkatapos ay hindi na ako ng ahas na pumirma. Panipi. Nang sabihin niya ito, naisip ni Bai Qingchuan, tiyak na ito ang pinaka-nakakatawa na eksena sa paglilipat ng equity sa kasaysayan. Hindi na kailangang makipagtawaran. Bahagyang ngumiti si Surui. Bagamat nakangiti si Surui, kitang-kita ni Bai Qingchuan ang mga mata ni Surui. Ang gustong ipahayag ng kabilang partido ay 3 simpleng salita lamang walang dapat pag-usapan. Nahaharap sa napakalakas na Surui, hindi pinili ni Bai Qingchuan na lumaban, ngunit sa isang haplos ng kanyang panulat, pinirmahan niya ang kanyang pangalan. Naisip niya na ang lahat ng mga kamag-anak ng pamilyang Bai ay hindi pa nakapunta sa startup na kumpanyang ito. At kahit na ibigay silang lahat kay Surui, maaaring walang masabi ang mga short-sighted guys na iyon. Gamit ang panlilinlang sa sarili na espiritual na paraan ng tagumpay para aliwin ang sarili ko, medyo gumanda ang mood ni Bai Qingchuan. Ang susunod na ilang mga kasunduan ay medyo promising pa rin ang mga startup, at ang ratio ay 20% din. Kinagat ni Bai Qingchuan ang toothpick. Kaagad pagkatapos, binuksan niya ang isa pang kasunduan, na medyo napakaraming pahina. Kabanata 1802. Ang tunay na layunin ni Surui. Nang itinuon ni Bai Qingchuan ang kanyang mga mata sa takip ng makapal na kasunduan na ito, ang kanyang mga talukap ay tumalon ng husto. Mayroong 4 na malalaking karakter sa pabalat, Ocean River Insurance. Haichuan? Ito ang kahulugan ng Haichuan? Siyempre, maraming tao ang nag-iisip na ang salitang chuan dito ay tumutukoy sa chuan ng Baiqingchuan. Ito ay isang malaking kumpanya ng seguro na kontrolado ng Beijia. Ito ay kasalukuyang mahusay na naglalaro sa merkado ng pananalapi. Noong nakaraan, ginamit nito ang leverage sa stock market upang puwersahang maging isang chapter shareholder ng isang malaking negosyong pag-aari ng estado. Ang kumpanya ng insurance na ito ay kayamanan ni Bai Qingchuan. Sa oras na ito, sa wakas ay itinoon ni Surui ang kanyang blood pot mouth sa kumpanyang ito. Maraming mga bagay tungkol sa kumpanyang ito ay sekreto sa labas ng mundo, ngunit kung titingnan ang mga terminong iyon, si Bai Qingchuan ay lalong natakot. Napakadetalyado ng mga terminong iyon, at tila ang taong bumalangkas ng mga terminong ito ay katulad mismo ni Bai Qingchuan. Ngunit, bukod kay Bai Qingchuan, sino pa ang nakakaalam ng mga sekreto ng mga kumpanyang ito? Ang ilang mga executive ng Haichuan Company ay pawang mga pinagkakatiwalaan ni Bai Qingchuan. Sa pananaw ni Bai Qingchuan, sila ay lubos na mapagkakatiwalaan. Hindi kaya sa mga alipors na ito, may isang taong lihim na sumilong kay Surui, o sa pamilya Qin. Nag-aatubili si Bai Qingchuan na paniwalaan ito. Sa sandaling ito, biglang sumagi sa isip niya ang isang aura. Bai Wangchuan. Naisip niya si Bai Wangchuan. Bukod sa ilang executive na mapagkakatiwalaan, natatakot ako na si Bai Wangchuan lang ang nakakaalam ng lahat tungkol sa kumpanyang ito. Pagkatapos ng lahat, minsang nagsilbi si Bai Wangchuan bilang Senior Vice President ng insurance company na ito. Noong panahong iyon, naniniwala si Mr.
Bai na si Bai Wangchuan ay may pambihirang talento sa pamumuhunan. Kaya hinimok niya itong ilagay sa posisyong ito. Inakala ng lahat na si Bai Wangchuan ay magiging kumpanya ng insurance na ito. Ang taong namamahala sa kabanata ay sa pinalitan si Bai Qinchuan sa likod ng mga eksena. Noong panahong iyon, ginamit nga ni Bai Wangchuan ang investment platform ng kumpanya para gumawa ng ilang napakatagumpay na pamumuhunan at nagkaroon ng magandang performance. Ngunit sa kasamaang palad, kung hindi niya pinatay ang kanyang sarili sa bandang huli, natatakot ako na, ang reputasyon ng pagiging isang henyo sa pananalapi ay palaging makasama siya. Ngayon, tiningnan ni Bai Qinchuan ang mga tuntunin ng kontrata, at muling tumibok ang kanyang puso. Oo, maliban kay Bai Wangchuan, na ngayon ay malubhang nasugatan at na-hospital, sino pa ba ang nakakakilala sa kumpanyang ito sa ganoong detalye? Dahil ang pangalang Bai Wangchuan ay pumasok sa isip ni Bai Qinchuan, ang huli ay hindi napili bilang ikalawang kabanata para sa bagay na ito ay dapat na Bai Wangchuan. Gayunpaman, kailan ginawa ito ni Bai Wangchuan? May kontak ba siya kay Su Rui bago ito? Sa loob lamang ng ilang segundo, muling kinumpirma ni Bai Qinchuan ang kanyang iniisip. Si Bai Wangchuan ay dapat na huwaksiya na ibinalik mula sa gitnang silangan ni Su Rui. At ang tawag para sa tulong ay dapat na iniutos ni Su Rui kay Bai Wangchuan. Sa madaling salita, alam ni Su Rui na sinusubukan niyang patayin si Bai Wangchuan. Bagamat palagi niyang iniisip na ito ang katotohanan. Hindi sigurado si Bai Qinchuan na gagawin ang huling kumpirmasyon. Sa oras na ito, sa wakas ay nakumpirma niya ang sagot, at ang kanyang kalooban ay agad na pinigilan. Ang paghinga ay tila hindi gaanong makinis. Isang malaking hawakan, nasa kamay ni Su Rui. Ngayon, naaalala ang oras nang makita niya si Su Rui sa ospital. Sa wakas ay naramdaman ni Bai Qinchuan na ang mga salitang sinabi ng kabilang partido ay napakakahulugan. Marahil ay hindi magagamit ni Su Rui ang mga salitang iron-proof bilang isang bundok para matabyunan si Bai Qinchuan. Ngunit ang insidenteng ito ay walang alinlangan na nagpawala ng kumpiyansa kay Bai Qinchuan sa harap ni Su Rui. Simula noon, sa harap ni Su Rui, hihina ang kanyang aura. Tumingin si Su Rui kay Bai Qinchuan na may ngiti sa kanyang mukha. Hindi niya alam kung nakikita niya ang panloob na pag-iisip ng pinakamatandang young master ng pamilya Bai. Huminga ng malalim, sinubukan ni Bai Qinchuan ang kanyang makakaya na ayusin ang kanyang kalooban, at pagkatapos ay ipinagpatuloy ang pagbabasa ng makapal na kasunduan. Dahil ang negosyong kasangkot sa Haichuan Insurance Company ay masyadong marami at masyadong komplikado, ang sagnay na ito ay napakadetalyado din, Bai Qinchuan ay lalong masakit. Ayon sa pangkalahatang kalkulasyon, ang huling ratio ng paglipat na naabot ng sagnay na ito ay aktwal na umabot sa 20%. Bukod sa mga hinaharap na prospect, ang 20% shareholding ng kumpanyang Haichuan na ito ay isang mundo ng pagkakaiba kumpara sa 20% ng nakaraang startup na kumpanya. Ang puso ni Bai Qinchuan ay hindi na mailalarawan bilang nagpapatak ng dugo. Ang kasunduang ito ay katumbas lamang ng paglalagay ni Su Rui ng gripo sa kanyang puso. Dugo lahat. Qinchuan, huwag kang mag-alinlangan. Kalmadong humigop ng tsa si Su Rui at bahagyang ngumiti. May ilan pang kasunduan na darating, pirmahan ito ng maaga at magpahinga ng maaga. Nakinig si Bai Qinchuan at nagpakita ng isang mapait na ngiti. Brother Rui, saan ako makakapagpahinga? Natatakot akong hindi ako makatulog sa mga susunod na araw. Siya ay nagsasabi ng totoo. Hindi banggitin kung siya ay makatulog ng mapayapa. Dahil lamang ang balita ng paglilipat ng equity ay naipasa pabalik sa compound ng pamilya Bai, imposible para sa mga mersenaryong kamag-anak na iyon na hayaan siyang matulog. Nima, ang aming mga interes ay nasira mo ng husto, gusto mo pa bang matulog ng mapayapa? Walang pinto. Kung hindi ka makatulog, libre ko, padadalhan kita ng plane ticket papuntang Maldives. Gamitin ang pagkakataong ito upang lumabas at magtago. Kahit paano lumipad ang tambalan ng pamilya Bai. Wala itong kinalaman sa iyo. Ano sa tingin mo? Nakangiting sabi ni Su Rui. Kalimutan mo na. Alam ni Bai Qinchuan na tinutokso ni Su Rui ang kanyang sarili. At umiling. Talagang ayaw niyang pumirma sa kasunduang ito, ngunit nang tatanggi na sana siya, naisip niya si Bai Wangchuan. Some of his dark sides are being others know that this kind of taste is really not very good.
Kahit na hindi ito magagamit ni Surui para pabagsakin siya, maaari pa rin siyang lumikha ng mga chismis at gawing sentro ng bagyo si Bai Qingchuan, at hindi niya kayang alagaan ang kanyang sarili. Nang hindi masyadong nag-iisip, kinuha ni Bai Qingchuan ang panulat at pinirmahan ang kanyang pangalan ng Swipely. Mula ngayon, 20% ng equity ng Haichuan Company ang mahuhulog sa mga kamay ng Surui. Ang 20% ratio na ito ay mas mababa ng kaunti kaysa sa holding ratio sa mga kamay ng pamilya Bai. Ang isang gintong bundok ay naging gintong tubig ng lubusan, na dumadaloy sa mga bulsa ni Surui at ng pamilya Qin. Kahit na si Bai Qingchuan ay hindi nakipagkasundo, wala siyang magagawa. Matapos lagdaan ang pangalang ito, wala nang maraming natitirang kasunduan sa equity, iilan lamang. Ngunit alam ni Bai Qingchuan na kapag mas nakalagay ito sa likod, mas mahalaga ito. Marahil, ang nilalaman ng mga huling kasunduang ito ay magiging masyadong mabigat para sa kanya upang pasanin. Tila medyo bumilis ang tibok ng puso ni Bai Qingchuan. Tinulyapan niya ito at nakita ang cover ng kasunduan. Ang mga salita sa pabalat na ito ay iba sa mga nauna dahil ang mga salitang ito ay nasa Ingles. Tiyak na naiintindihan ni Bai Qingchuan ang Ingles, ngunit sa sandaling ito, kung gaano niya nais na hindi niya maintindihan ang mga liham na ito. Ang sabi lang Merco Petroleum Corporation. Isa itong chapter company ng pamilya Bai sa Middle East. Sa maagang yugto. Upang magkaroon ng lugar sa magulong at masalimuot na gitnang silangan, hindi alam ng pamilya Bai kung gaano karaming pera ang ipinuhunan sa kumpanyang ito ng Lin Meigao. Ngayon na ang kumpanya ay nakakuha ng momentum sa gitnang silangan, ang pamilya Bai ay dumating sa wakas sa panahon ng ani. Ang pananaw ng mga punong guro ng pamilya Bai ay medyo pang matagalan. Makikita nila ang takbo sa hinaharap at alam nila kung gaano kahalaga ang industriya ng enerhiya. Gayunpaman, tiyak na hindi mahina ang paningin ni Surui. Kung ano ang nakikita ng pamilya Bai, mas malinaw din ang nakikita ni Surui. Kuya Rui, ito. Bago binuksan ni Bai Qingchuan ang kasunduan, may problema siya sa mukha. Ang gitnang silangan ay isa pang mahalagang larangan ng digmaan para sa pamilya Bai. Ang pamilya Bai ay namuhunan ng hindi mabilang na pera sa sektor ng enerhiya. Kung panoorin nila ang pinaghirapang prutas na pinipitas ng iba, pataas-baba ang pamilya Bai. Hindi ba dapat kumukulo ito na parang kaldero ng kumukulong tubig? Sa oras na iyon, gaano kalaki ang pressure na dapat tiisin ni Bai Qingchuan? Brother Rui, ito ang nagpapahirap sa akin. Sinabi ni Bai Qingchuan ang totoo, gusto lang niyang bumantong hininga ngayon. Sa pagtingin sa hitsura ni Bai Qingchuan, umiti si Surui at sinabing, Qingchuan, masasabi ko sa iyo ang totoo, maaari kong tanggihan ang lahat ng naunang kasunduan, ngunit kailangan mong pirmahan ang mga huli. Maaari bang tanggalin ang nakaraang protocol? Ilang kopya ang dapat pirmahan pagkatapos? Nima, pinirmahan ko na ang nakaraang kasunduan, pero sabi mo hindi pwede. Kaya't maaari ba akong pumunta at sirain ang mga kasunduang ito ngayon? Gusto mo bang magsabi ng mga walang hiyang salita? Gayunpaman, pagkatapos sabihin ito ni Surui, iminuwestre niya ang staff. Naunawaan ng huli, kumakbang pasulong, at inalis ang lahat ng mga kasunduan na nilagdaan noon ni Bai Qingchuan. Sa pagkakataong ito, imposibleng mapunit ng pinakamatandang young master ng pamilya Bai ang kanyang mukha anuman ang kanyang pagkakakilanlan at kunin ang mga kontratang ito, tama ba? Nakakita ako ng walang hiya, hindi kailanman nakakita ng walang hiya. Nagbigay ka ng malaking kahalagahan sa sektor ng enerhiya. At gayon din ako. Hindi inisip ni Surui na may mali sa kanyang pag-uugali ngayon, at ngumiti pa rin at sinabing, "Iso, ang susunod na ilang kontrata ay ang the key is the key." Isa-isa silang tiningnan ni Bai Qingchuan, ang mga kontratang ito ay tungkol sa enerhiya ng Middle East. Talagang hindi maliit ang gana ni Surui. Hinawi ni Yan Guo ang buhok nito, ang gusto niya ngayon ay hindi ang buhok ng gansa, kundi ang karne ng gansa. Umiling si Bai Qingchuan at huminga ng malalim. Sa katunayan, nadiwiten na niya ang Lin Mei Advanced Company. Tinubukan niya ang lahat upang pigilan ang Beijing na makita sa mga kumpanyang ito, ngunit nag-aalala siya na darating ang ganoong araw. Minsang sinabi ni Bai Qingchuan sa kanyang mga nasasakupan na hindi siya natatakot sa mga magnanakaw na magnanakaw. Ngunit siya ay natatakot sa mga magnanakaw. At ngayon, natatakot na talaga ako sa mga darating.
Nang lipulin ni Surui ang pribadong hukbo ng pamilya Bai, iniisip na niya ang negosyo ng pamilya Bai sa Middle East. Bagamat napakatago ng mga industriyang ito, sa pagdating ni Bai Wangchuan upang magbigay ng impormasyon, ano pa ang mahuhukay ni Surui? Huwag mag-alala, hindi ako humingi ng masyadong mataas na shareholding ratio, ngunit co-development. Bahagyang ngumiti si Surui. Maaari mong tingnang mabuti. Co-development. Hindi ba ito ay isang piraso lamang ng pie? Nakaramdam ng matinding panlulumo si Bai Qingchuan, na para bang may malaking bato na nakaipit sa kanyang dibdib. Kung hindi ko pipirmahan ang mga kasunduang ito, maaari pa ba akong lumabas sa pintuan ng conference room na ito? Sabi ni Bai Qingchuan na may mapait na ngiti. Bahagyang tinapik ni Surui ang mesa gamit ang kanyang mga daliri. At sinabing, sa totoo lang, Qingchuan, kung pipirmahan mo ang mga kasunduang ito, lahat ng ating mga naunang kasunduan ay mapapawi, at ang ilan sa iyong mga gawain ay hinding-hindi ko mapapawi. Ilabas mo sa harap ng iba. Kabanata 1803. Offset lahat. Ano? Natural na tinutukoy ni Surui ang bayaw sa pagitan nila ni Bai Wangchuan. Nang marinig ito, biglang nanlamig ang mga daliri ni Bai Qingchuan. Hanggat nilagdaan ang kasunduang ito, hindi na babanggitin ni Surui ang tungkol kay Bai Qingchuan, at ang balita ng magkapatid na pagpaslang ay hindi kailanman ikakalat. Sa katunayan, mula sa pananaw ni Surui, maaaring hindi siya papayag na gumawa ng ganoong kondisyon. Ang pinakamatandang young master ng pamilya Bai ay kailangang maging abala sa kanyang mga gagawin sa hinaharap. Gayunpaman, ayaw din ni Surui na itulak ng husto si Bai Qingchuan. Si Bai Qingchuan ay hindi isang ordinaryong anak ng isang marangal na pamilya. Maaari siyang tumalon sa pader kapag siya ay nababalisa. Pabayaan si Bai Qingchuan. Kaya naman gumawa si Surui ng ganoong kondisyon. Ang lahat ay matalinong tao, at naiintindihan ni Bai Qingchuan ang ilang bagay na hindi kailangang sabihin ng lubusan. Ayaw din ni Bai Qingchuan na magpatuloy sa pag-arte ng katangahan sa harap ni Surui. Palagi niyang ipinapakita ang kanyang husay sa pag-arte kapag may nangyari na isa ring insulto kay Bai Qingchuan mismo. Ipinagmamalaki niya. Ngunit, dahil sa mga pagkakamaling ginawa ni Bai Wangchuan muna, ang sekreto ay kontrolado pa rin ng kabilang partido. Sa harap ng makapangyarihang Surui, kailangang yumuko ang pinakamatandang master ng pamilya Bai. Medyo mahina pa ako. Pamantong hininga si Bai Qingchuan at sinabing, hindi ito kasing ganda ng buntong hininga. Natural, ang sinabi niya ng may damdamin ay gusto niyang patayin si Bai Wangchuan. Kung ang mga taong hindi nakakaalam ng kwento sa loob ay maririnig ang usapan ng magkabilang panig sa panahong ito, tinatayang lahat ay malilito. Gayunpaman, ang kanilang mga puso ay kapareho ng mga salamin. Pumirma o hindi pumirma, parang hindi naman mahirap na pagpilian, tama ba? Ininom ni Surui ang tsaa sa tasa at nakangiting sinabi. Pagkatapos magpasya ni Bai Qingchuan na huwag nang magtago pa. Naramdaman niyang parang isang malaking bato ang ibinaba sa kanyang puso, at ang pagwawalang kilos na nakatusok sa kanyang dibdib ay biglang nawala. Mapait siyang ngumiti. Sa palagay ko, hindi naman talaga ito mahirap na problemang lutisin. Yamang itinuro ni Brother Rui ang isang malinaw na landas para sa akin, kung hindi ko ito susundin, ito ay medyo hindi matalino. Si Bai Qingchuan ay lubos na nagtutulungan mula simula hanggang wakas. Bagamat siya ay nagpumiglas ng ilang sandali, ngunit pagkatapos na ihagis ni Surui ang huling blockbuster, si Bai Qingchuan ay wala ng pag-aalinlangan. Bagamat ang natitirang mga kasunduan sa paglilipat ng equity ay tungkol sa gitnang silangan. At ang paglagda ay magiging sanhi ng pagdugo ng pamilya Bai sa kabuuan, ngunit hindi gaanong makontrol ni Bai Qingchuan. Matapos tingnan ang susunod na kasunduan, na kompleto na ang lagda. Magiging magulo ang Bai family courtyard ngayon. Nakangiting sabi ni Surui, at sabay sinenyasan ang katulong ng Qin family na lumapit at iligpit ang lahat ng kasunduan na kakapirmahan pa lang. Susunod, opisyal nilang papasok ang mga kumpanyang ito upang makumplito ang paglilipat ng equity. Tinatayang sa oras na iyon, lahat ng kamag-anak ng pamilya Bai ay magrereklamo. Hindi mahalaga. Ikinaway ni Bai Qingchuan ang kanyang kamay. Sa totoo lang, sa Middle East, ang pamilya Bai ay walang gaanong kakilala, kaya ako lang ang mahihirapan. Sa halip, pinapahalagahan nila ang Haichuan Insurance at ang A Sunset Industry na maaaring kumita sa maikling panahon. Nakita ni Bai Qingchuan ang lahat ng ito.
Basagin ang garapon at basagin ito, para sa kanya, ang pangungusap na ito ang pinakamagandang sagot. Kung sa likod niya ba madaming papagalitin, bahala na. Nagbayad si Bai Qingchuan ng malaking halaga para sa bagay na ito, ngunit ang kanyang kalooban ay hindi kasing sama ng kanyang inaakala, sa halip ay gumaan ang kanyang pakiramdam. At ang lahat ng ito ay dahil sa mga salita ni Su Rui. Alam ni Bai Qingchuan na si Su Rui ang gumawa ng sinabi niya. Mula noon, ang ginawa ni Bai Qingchuan sa kanyang sariling nakababatang kapatid ay hindi na muling lalabas sa bibig ni Su Rui. Sulit ito gaano man kalaki ang ibinayad mo, walang masama dito. Siyempre, hindi ito inisip ni Bai Qingchuan sa oras na ito. Sa katunayan, hindi lang si Su Rui ang nakakaalam tungkol sa bagay na ito. Parehong mga insider ang magkapatid ng pamilya Qin. Kuya Rui. Gaya ng sabi mo, bibili lang ako ng tiket sa eroplano para makapagbakasyon ngayon, at tinatimad akong mag-alala tungkol sa ibang mga bagay. Sabi ni Bai Qingchuan, nag-inat pa siya ng bewang. Pagkatapos ng mahabang pagtitiyaga, at sa wakas ay nagbayad ng malaking halaga, talagang gustong pagtawanan ni Bai Qingchuan ang kanyang sarili. Oo, bibili ako ng air ticket para sa iyo. Nakangiting sabi ni Su Rui. Bagaman medyo mahirap ako, kaya ko pa rin ang iyong round-trip air ticket. Uminom din si Bai Qingchuan ng tasa ng green tea na hindi masyadong masarap. Hindi ko talaga alam kung nasa mata ako ng ibang tao sa kabisera ngayon. Joke ba kung tutuusin? Umiling si Su Rui. Bakit kailangan mong pakialaman ang opinyon ng ibang tao? Paano hindi pakialam ng mga tao ang opinyon ng ibang tao kapag nabubuhay sila sa lipunang ito? Napabuntong hininga si Bai Qingchuan. Wala akong pakialam. Seryosong sabi ni Su Rui. So, ito ang pagkakaiba sa pagitan mo at ako. Seryosong sabi din ni Bai Qingchuan. Pumalik ka at magpahinga. Mukhang ayaw na ni Su Rui na magkaroon ng ganitong pag-uusap, ngunit tinapik niya ang balikat ng kausap at sinabing, sana maging magkaibigan pa rin tayo sa hinaharap. Nang sabihin ito ni Su Rui, umaasa pa rin siya na si Bai Qingchuan ay hindi masyadong magtatago sa kanyang puso. Kung tutuusin, walang gustong magkaroon ng ganoon kalakas na kalaban. Iniunat pa niya ang kanyang kamay at nakipagkamay kay Bai Qingchuan. Siyempre, kung talagang gusto siya ni Bai Qingchuan, makikilala din ni Su Rui si Zhao Zhaijiao, at hindi siya kailanman natatakot sa mga bagay-bagay. Brother Rui. Sana lagi tayong magkaibigan. Halos ulitin ni Bai Qingchuan ang mga salita ni Su Rui. Gayunpaman, bagaman pareho ang sinabi ng dalawa, hindi nila alam kung pareho ba talaga ang ibig nilang sabihin. Hindi kita papayagang kumain ngayon. Nakangiting sabi ni Su Rui. Kailangan kong maghanap ng makakainan mag-isa. Tinabi ni Bai Qingchuan na may mapait na ngiti. Napakalupit na ng mundo, kailangan kong pretuhin ang sarili ko ng mas mabuti. Tumungo muli, Chuan Waiju. Tanong ni Su Rui. Naaalala pa niya si Xu Jingxi, isang magandang chef na may kakaibang ugali. Nang marinig ang mga salitang, Chuan Waiju, agad na lumiwanag ang mga mata ni Qin Ranlong. Noon pa man ay gusto na niyang makita ang munting watong. Huwag ka nang pumunta sa Chuan Waiju. Lahat ay single na lalaki at babae. Upang mag-asikaso lamang sa negosyo, sapat na ang pagpunta doon ng 3 o 4 na beses. Sabi ni Bai Qingchuan. Napakunot ng noo si Qin Ranlong. Che, 3 o 4 na beses ka lang ba nakapunta roon? Hindi ko alam kung totoo. Pagharap kay Qin Ranlong dahil sa hindi maipaliwanag na selos na ito, si Bai Qingchuan ay natigilan sandali, pagkatapos ay ngumiti. Sa totoo lang, si Chuan Waiju ay maraming kwento. Kung gusto mo, Ranlong, maaari mong hukayin ito. Pagkatapos sabihin ito, nagpaalam si Bai Qingchuan. Samantalang ang itim na dragon, malamig na siyang nakatitig sa kanya. I guess this guy is still thinking in his heart it is really hard to deal with you guys, can't you just say something? Si Su Rui at Qin Yueran ay nakatayo sa harap ng bintana ng conference room ng hotel, nakatingin lang sa tanawin sa ibaba. Habang pinapanood ang pag-alis ng sasakyan ni Bai Qingchuan, sinabi ni Qin Yueran, sa tingin ko ay kapuputen tayo ni Bai Qingchuan sa pagkakataong ito. Siguro, pero mas gusto kong maniwala na gagawin niya ang lahat ng galit sa atin ay naipasa kay Bai Wangchuan. Bai Wangchuan, nag-alinlangan sandali si Qin Yueran, ngunit sinabi pa rin, sayang ba na kinansela mo lang ang sikretong iyon? Hindi sayang. Bahagyang ngumiti si Su Rui. Kilala ni Bai Qingchuan kung sino ako.
At alam ko rin kung sino siya. Dahil kayanan niyang magpasya na paalisan ang kanyang nakababatang kapatid. Dapat mag-ingat ang gayong tao. Ang dahilan kung bakit ko ito sinasabi ngayon ay upang ipaalala sa kanya na mas mabuting mag-isip muna siya bago niya gustong gumawa ng ilang matinding pag-uugali sa H. Inaharap. Pagkatapos ng isang paghinto, nagpatuloy si Surui, sa tingin ko ay dapat maunawaan ni Bai Chinchuan ang ibig kong sabihin. Hindi ako kasing lalim ng iniisip mo. Sa wakas ay naunawaan ni Qin Yueran ang ibig sabihin ni Surui, at hindi niya maiwasang humanga dito. Palagi niyang iniisip na siya ay medyo matino, ngunit si Qin Yueran ay palaging hindi gaanong maalalahanin kaysa kay Surui pagdating sa ilang mahahalagang desisyon. Lumayo pa. Yung dalawang Toyo killer, anong gagawin mo? Tinanong ni Qin Yueran. Paano kung ibigay sila kay Guowen? Totoo na dapat silang ibigay kay Guowen. Ngunit sa bagay na ito, marami pa ring mga pahiwatig na dapat hukayin, na tiyak na hindi kasing simple ng sinabi ni Bai Chinchuan. May kumikinang sa mga mata ni Surui. Si Bai Chinchuan ay malinaw na may lakas at kakayahang malaman, ngunit tiningnan lang niya ang ibabaw at bigla niyang itinigil ang lahat ng ito. Ito ay upang sipin muli ang bola, ibigay mo sa akin. Gusto lang ng sino man na gawin ang mga bagay na pinakakapakipakinabang sa kanya. At kung lalakad pa siya ng isang hakbang, ito ay makakasama kay Bai Chinchuan at walang kabuluhan. Umiling si Surui. Dahil ang dalawang mamamatay na ito ay mula sa Gui Shanhong, kung gayon ang bagay na ito ay nagiging mas kawili-wili, hindi ako maaaring tumayo na lang. Tere, puntahan natin yung dalawang tao. May sinabi si Surui, at pagkatapos ay dinala si Qin Yueran sa labas. Pagkatapos tawagan si Wang Zelhong, binuhat ni Surui ang dalawang tao sa trunk at hanggang sa Jinshan Municipal Bureau. Matagal nang naghihintay si Wang Zelhong sa pintuan. Kuya Rui, napakatigas ng dalawang iyon, at hindi pa sila naglalaway. Sabi ni Wang Zelhong. Mamaya ko na lang sila tatanungin, baka may pag-usapan ako. Umiling si Surui. Bagaman ang resulta ay tiyak na mapapahamak. Kuya Rui, paano mo nasabi ito? Kung tumanggi silang magpaliwanag, sila ay masentensyahan ayon sa nararapat. Naisip ni Surui ang Rena sedan na may binagong tangke ng gasolina, at lumitaw ang mga eksena sa nakaraan. Ito ay ang iyong sariling pagpipilian, mahinang sabi ni Surui sa kanyang puso. Ilang ahente mula sa Guowen ang humakbang pasulong, binuksan ang ball, at binuhat ang sako. Hanap ako ng kwarto at alagaan mo itong dalawa, unang pagsubok. Maliwanag ang mga mata ni Surui. Ang dalawang sako ay dinala sa isang silid ng interogasyon. Si Surui mismo ang nag-alis ng mga sako, at agad na nag-condense ang kanyang mga mag-aaral. Ang parehong napupunta para sa ilang iba pang mga ahente ng National Security. Tiningnan nila ang dalawang Oriental killer na may nakakagulat na ekspresyon sa kanilang mga mata. Pupunta ako, ito ay masyadong malupit, walang kahit isang buo na lugar sa buong katawan. May emosyong sabi ng isang ahente. Mahirap talagang tamaan. Tinabi ng isa pang ahente. Kailangan ng maraming perverts upang labanan ng husto. Ang dalawang Oriental killer na ito ay sadyang miserable. Kaawa-awa ito, ang kanilang mga katawan ay natatakpan ng criss-crossing welts, siksikan, at sila ay mukhang lubhang nakakagulat. Kabanata 1804. Ang dating dobleng ahente. Upang sabihin ang totoo, pagkatapos makita ang eksenang ito, maging ang mga talukap ng mata ni Surui ay hindi napigil ang tumalon, at ang lamig ay lumitaw sa kanyang puso. Ang dalawang Oriental killer ay natatakpan ng mga welts na tumetawid sa kanilang mga katawan at mukha, at sila ay halos hindi makatao, tulad ng isang araro at magulong lupain. Kung hihilingin kay Surui na tanungin sila, tisipain niya ang mga vital point ng dalawang taong ito at babaliin ang tulay ng kanilang mga ilong, ngunit hindi siya kailanman hahawak ng letigo at hahagupit sa kanila ng ganito. Ilang letigo ang aabutin para makagawa ng ganoong epekto. Kahit si Surui ay maaaring mapagod pagkatapos ng pagkain na ito. Ipinikit ni Surui ang kanyang mga mata, at nagsimula siyang isipin ang lahat noon. Sa pagbabalik tanaw ng mabuti, makikita mo na si Bai Chinchuan ay tila hindi gaanong malaya at madali kaysa karaniwan, at mas pagod kaysa sa kanya ngayon. Medyo hindi natural din ang mga braso niya. Bakit hindi natural? Obviously, dapat dahil sa sobrang letigo. Ang lahat ng ito ay ginawa ni Bai Chinchuan. Pinuksan ni Surui ang kanyang mga mata.
Hindi niya talaga alam kung gaano karaming sama ng loob at pressure ang pinigilan ni Bai Qingchuan sa kanyang katawan bago niya ito mailabas sa hindi maisip na antas. Umiling si Surui, at pagkatapos ay sinabi, "Subukan mo muna ang dalawang lalaking ito. Sa isang banda, kailangan mong tanungin sila tungkol sa kanilang pinagmulan. Sa kabilang banda, gusto ko ring malaman ang proseso ng interogasyon sa kanila ni Bai Qingchuan. Napakalupit talaga ng batang ito." Ang mga siksik na bakas sa kanyang katawan ay talagang nakakagulat, at ito ay mas katulad ng isang uri ng pang-aabuso, isang uri ng emosyonal at psikolohikal na pang-aabuso. "Busy muna kayo, pupuntahan ko ang dalawang sospek." Pagkatapos magsalita ni Surui, umalis siya kasama si Wang Zelong. Napakadeterminado ba ng 2 taong iyon? Nang sabihin ito ni Surui, hindi niya maiwasang isipin ang binagong Rena. Ang pagbabago sa tangke ng gasolina ng isang kotse ay isang walang pasasalamat na bagay. Kapag ang karamihan sa mga racer ay nagsusumikap sa pagganap ng kotse, ang ilang mga tao ay pumunta sa kabaligtaran na paraan at nagsusumikap sa tibay ng kotse. Sa sikat na mountain track sa Toyo, minsang kinutya ang ganitong uri ng pagbabago. Pagkatapos ng lahat, mas magaan ang timbang ng katawan. Mas mabilis ang acceleration. Ang pagdadala ng 12 kilo ng gasolina sa karera ay katumbas ng paglalagay ng mabigat na backpack sa panimulang linya para sa mga long distance na runner. At ang distansya ay aalisin sa isang iglap. Gayunpaman, kalaunan ay isinagawa ng tuner ang ideya ng pagbabago sa tangke ng gasolina. Ang kanyang binagong kotse ay maaaring mas mababa kaysa sa ibang mga modelo sa mga tuntunin ng instant explosiveness. Ngunit kapag ang ibang mga kotse ay pumasok sa kapag nag-refuel sa mga hukay, maaari niyang isave ang oras para sa refueling at paikliin ang agwat sa pagitan niya at ng iba pang mga kotse. Ang ganitong uri ng natatanging diskarte ay walang alinlangan na katumbas ng pagbagsak ng pader sa kanyang isipan, na nagpapamangha sa lahat. Lalo na sa ultra-long distance rallying, ang mga bentahe ng gayong malaking pagbabago sa tangke ng gasolina ay lalong nagiging prominent. "Kuya Rui, ano ang iniisip mo?" tanong ni Wang Zelong. Umiling si Surui, inalis ang magulong kaisipan sa kanyang isipan, at mapait na ngumiti. "Mukhang kung may pagkakataon sa hinaharap, kailangan kong bumalik sa Qiumingshan para tingnan." Tila naiintindihan ni Wang Zelong si Qiumingshan, ngumiti siya. Maunlad pa rin ang lugar na iyon. Maunlad, ang salitang ito ay ginagamit ng maayos. Sinabi ni Surui na wala na siyang sinabi pa tungkol sa isyong ito, ngunit pumasok siya sa silid ng interogasyon. Ang lalaking nakamaskara at ang driver na si Xiaoding ay pinag-interogasyon. Ngunit hindi ibinunyag ng dalawa ang katotohanan sa likod ng mga eksena. Kung ayaw niyang tanungin ang opinyon ni Surui, gumamit si Wang Zelong ng ilang paraan ng interogasyon laban sa kanila. Hindi pa rin alam ng matandang lalaki ng pamilya Bai ang tungkol dito. Sabi ni Surui kay Wang Zelong, at sabay tingin sa lalaking nakamaskara sa harapan niya. "Sa tingin ko din." Napangiti si Wang Zelong. "Kung hindi, imposibleng hindi makarinig ng kaunting hangin dito." Mukhang gusto din ni Bai Qingchuan na talikuran ang 2 taong ito. Walang iniwasan silang dalawa nang sabihin nila ito, at maririnig ito ng lalaking nakamaskara na nakaupo sa interrogation room. Nang marinig na si Bai Qingchuan ay sumuko na sa kanyang sarili, ang kanyang mga mata ay kalmado at hindi siya nagsalita. Ito ang kanyang inaasahan. Bagamat hindi siya magiging masaya dahil dito, palaging naging mabait si Bai Qingchuan sa kanya, at kailangan niyang suklian ang kabaitang naranasan niya noon sa kanyang buhay. Ang kanyang pangalan ay Hu Jinming. Dati siyang magulo sa underworld. Pero ginawa namin siyang informant at binigyan namin siya ng official identity. Nang maglaon, dahil sa kanyang mahusay na pagganap, siya ay naging isang intelligence officer ng isang unit sa ilalim ng ating pambansang seguridad. Ngunit nalaman namin na siya ay talagang isang double spy. Noong nagtatrabaho para sa pambansang seguridad, pinili rin siya ng mga dayuhang puwersa upang tumulong sa pagnanakaw ng katalinuhan ng China. Walang sapat na ebidensya. At ang taong ito ay sumengot ng hangin bago kami nagsimula at tumakas ng maaga, kaya hindi siya nahuli. Pagkatapos ng isang paghinto, muling sinabi ni Wang Zelong, "Siyempre, wala kaming formal na warrant of arrest, kaya ang bagay na ito ay na-hold at natapos na ito." Nakatingin sa mata ng lalaking nakamaskara na si Hu Jinming, bahagyang ngumiti si Wang Zelong. Ang mga bundok ay hindi nagiging tubig.
Hindi ko pa nahuhuli ang taong ito, ngunit hindi ko inaasahan na muli ko siyang makikilala sa pagkakataong ito. Hindi naman sa hindi mo isusumbong, hindi pa dumating ang oras. Naka-incognito ka ng napakaraming taon, kung hindi masyadong mababa ang antas ng paghahanap mo, masyadong mataas ang antas ng pag-iwas ng kabilang partido. Umiling si Surui. Kaya lang, ang hindi ko maintindihan ay kung bakit gugugol si Bai Qingchuan ng labis na pagsisikap para pagtakpan ang isang double spy. Dati ay hindi alam ni Surui ang tunay na pagkakakilanlan ng lalaking may maskara na ito, ngunit ngayong alam na niya, natural siyang magtanong. At hindi pa rin niya malutas ang tanong na ito sa ngayon. Bai Qingchuan. Hehe, wala akong kinalaman kay Bai Qingchuan. Narinig ito ni Hu Jinming, kumislap ng ilang beses ang kanyang mga mata, at tumugon siya kay Surui ng may panunuya. Ito ay medyo loyal. Bahagyang ngumiti si Surui, at hindi pinansin ang sinabi ng kabilang partido, ngunit hinaila ang stool at umupo sa tapat ni Hu Jinming. Umupo din si Wang Zelong sa tabi ni Surui. Sa sandaling umupo ang dalawa ng ganito, si Hu Jinming, na nasa tapat niya, ay biglang nakaramdam ng biglaang pagtaas ng pressure. Ang pakiramdam ay hindi nakikita, ngunit ito ay napakalinaw. Napagtanto ni Hu Jinming na ang araw na ito ay magiging isang malaking hadlang para sa kanya. Ang kabaligtaran ng Surui ay tila mas nakakatakot kaysa sa nabalitaan. Isang casual na tingin at isang payak na salita ang tila nagpapaten sa kanyang puso. Tsaka hindi mapigilan ang tensyon. Ito ang resume ni Hu Jinming. Ibinigay ni Wang Zelong ang impormasyon ni Hu Jinming kay Surui. Pinaliktad lang ng huli at sinabing, pagkatapos mong mawala ilang taon na ang nakalilipas, hindi na ito hinanap ni Guowan, ngunit naghanap sandali at hindi niya mahanap, at tapos na ang bagay na ito. Oo, hindi ba? Sa katunayan, ito ay hindi isang pambansang isyu sa seguridad. Tulad ng kaso sa maraming mga wanted warrant. Sa paunang yugto ng isang wanted, ang mga opisyal ay magsasagawa ng malawakang paghahanap. Ngunit kung hindi ito matagpuan pagkatapos ng isang yugto ng panahon, kung gayon ang intensity ng paghahanap na ito ay hindi maaaring maging kasing dakila ng dati. Nanatili si Surui sa top secret training office. Kaya natural na alam niya kung gaano kitikot ang pressure kapag nagsimulang maghanap si Guowan ng taong buong lakas niya. Talagang hindi madali para kay Hu Jinming na makatakas sa unang paghahanap. Nakinig si Hu Jinming sa tanong ni Surui. Tinubukan niyang pigilan ang pressure na binitawan ng kabilang partido. Umiling, at sinabing, hindi ko alam kung paano ako natagpuan ni Guowan, pero alam ko na nagtago lang ako sa isang pribadong bahay. At mapayapa akong dumaan sa loob ng ilang buwan. Marahil, hindi ito nangangahulugan na magaling akong magtago, ngunit ang iyong pambansang seguridad ay isang piraso ng tae, tama ba? Hindi. Iniunat ni Surui ang kanyang hintuturo at inalog ito. Tila hindi niya pinansin ang sinabi ng kabilang partido. Ngunit sinabing, marahil, ang pribadong bahay na itinago mo noon ay hindi isang ordinaryong pribadong bahay, ngunit isang malalim na bahay na compound ng isang pamilya sa kabisera, tama? Matapos marinig ito, isang panunuya ang lumitaw sa mukha ni Hu Jinming. Wala akong kakilala mula sa isang marangal na pamilya, kaya paano ako magtatago sa isang malalim na bahay? Malamig din na sinabi ni Wang Zelong. Aminin mo man o hindi, ngayon ay naaresto ka na. Bukod sa insidente sa Bai Wangchuan, sinimulan na naming ganap na ibalik ang ebidensya ng nakaraan, minsan ka nang nagsilbi bilang dobleng ahente. Malapit nang ipatupad, this time hindi ka na makakatakbo. Lahat ito ay tungkol sa bulok na dawe ni Chenji. Bahagyang ngumiti si Hu Jinming. Paano kung aminin ko? Nagkusa na umamin. Ang kanyang mga salita ay medyo hindi inaasahan ni Surui, ngunit hindi siya kaagad nagtanong. Bakit mo piniling umamin sa ganitong oras? Marahan na sumimangot si Wang Zelong. Dahil inamin mo ito ngayon, bakit hindi mo ito inamin ilang taon na ang nakalipas? Iyon ay dahil ako ay bata at mangmang. Napangiti si Hu Jinming. Sa panlabas, tila siya ay may saloobin na makita ang mga pagbabago sa buhay, ngunit sa katunayan siya ay walang malasakit. Ngayong marami na akong naranasan, maaari akong magkaroon ng isang lugar kung saan maaari kong pamahalaan ang aking pagkain at panatilihing ligtas ako. Ito rin ay isang magandang pagpipilian na gugulin ang natitirang bahagi ng iyong buhay. Kumain at kontrolin. Mabuhay sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Pagkatapos pakinggan si Surui, ngumiti siya ng sarkastikong.
Napakahirap isipin na may isang taong maglalarawan ng buhay bilangguan ng napakaganda. Sa akin, medyo maganda na. Sumulyap si Hu Jinming kay Surui, maniwala ka man o hindi. Nakita na ni Surui na itong si Hu Jinming ay isang lalaking may napakalakas na psikolohikal na katangian. Kahit na gumamit siya ng paraan para sa kanya. Natatakot ako na mahirap kunin ang ilang mahahalagang impormasyon mula sa kanyang bibig. Sa oras na ito, nakangiting nakatingin si Hu Jinming kay Surui. Kailangan niyang magkaroon ng magandang pakiramdam para makita kung kasing lakas ng alamat ang binatang ito. Bakit mo gustong patayin si Bai Wangchuan? Tanong ni Surui na may singkit na mga mata. Chapter 1805. Hard evidence is like a mountain. When Surui asked this question, it meant that the confrontation with each other had really begun. No matter how cunning Hu Jinming was, he had to face Surui's problem head on. This was his motivation for doing what he did today. Hu Jinming believes that if he can't give a convincing reason, then the next time might not be so pleasant. Surui will definitely give him some means. And whether he can persevere under Surui's means may be a big question mark. For this, Hu Jinming himself has no confidence. Sa harap ng maalamat na binata na ito na may napakakatakot na imahe. Si Hu Jinming ay dapat maging maingat at maingat, ngunit malalaman niya sa lalong madaling panahon na sa harap ni Surui, ang ganitong uri ng pagkamaingat ay hindi walang silbi. Huwag kang magatubiling sagutin ang tanong ko. Biglang nanliit ang mga mata ni Surui. Dalawang malamig na ilaw ang bumaril mula sa mga mata ni Surui, at si Hu Jinming, na nakaupo sa tapat, ay agad na naramdaman na ang kanyang mga mata ay tila natusok ng mga mata ni Surui. Sabay-sabay na pinutol ng matalim na tingin ang kanyang iniisip. Gusto ko lang siyang patayin, may opinyon ka ba? Nakalimutan na ni Hu Jinming kung anong uri ng sagot ang ibibigay niya noon, kaya itinuro niya si Surui. Kailanman ay walang pag-ibig na walang dahilan, ni puot ng walang dahilan. Hindi pinansin ni Surui ang saloobin ng kabilang partido, ngunit pinaikit niya ang kanyang mga mata. Sana maintindihan mo iyon, dahil gusto niyang patayin si Bai Wangchuan, malamang na nasaktan kanya noon, at syempre, maaaring nasaktan niya ang iyong amo. Panipi. Ang mga salita ni Surui ay tila makabuluhan, at agad na sumagot si Hu Jinming. Sinabi. Hindi niya ako sinaktan, at wala akong Panginoon. Talaga. Bahagyang ngumiti si Surui. Dalawang tao na hindi kailanman nagkaroon ng anumang intersection, ngunit nais na sa tingin mo ba ay maniniwala ako sa iyo kung sasabihin mo ang isang bagay na tulad nito? Kung hindi ka naniniwala, kailangan mong maniwala. Malamig na tiningnan ni Hu Jinming si Surui. Dahil ito ang sagot ko. Tinatrito ka ni Bai Qinchuan na parang bundok, tama ba? Biglang sumingit si Surui. Hindi ko alam Bai Qinchuan. Nagpatuloy si Hu Jinming sa pagsasalita ng matigas ang ulo. Sa tingin ko ang dahilan kung bakit ka naging loyal sa kanya ay dahil pinagtanggol ka niya noon, di ba? Bahagyang ngumiti si Surui. Kung may tumulong sa akin na iwasan ang pagdakip kay Guowan. Tulungan mo ako, naligtas ako mula sa bilangguan. At sa palagay ko ay magpapasalamat din ako sa kanya, at handa akong gamitin ang aking buhay upang protektahan ang isa't isa sa isang kritikal na sandali. Pagkaraan ng isang paghinto, nagpatuloy si Surui. Sa tingin ko, dapat ikaw at ako ay magkaparehong uri ng mga tao, tama ka ba? Ikaw at ako ay hindi magkaparehong uri ng mga tao, at walang tutulong sa akin na iwasan ang seguridad ng Estado. Malamig na sinabi ni Hu Jinming, umaasa ako na ang iyong interogasyon ay maaaring magawa ng propesyonal. Sige, madali lang. Si Surui ay nagsabi ng isang simpleng pangungusap sa tainga ni Wang Zelong. Tumango ang huli at tumayo at lumabas. Sa pag-alis ni Wang Zelong, palaging hindi nagsasalita si Surui, nakatingin lang kay Hu Jinming na may kalahating ngiti. Medyo hindi maipaliwanag ang pakiramdam ni Hu Jinming nang makita niya ang mga mata ni Surui, at hindi niya nabigil ang sabihin. Pwede bang hindi mo ba ako titigilan ng ganyan? Hindi pa rin nagsasalita si Surui, nakatitig lang sa kanya ng diretso. Ito ba ay isang tinatawag na psychological offensive? Aha, nagkunwaring kalmado si Hu Jinming. Hanggang sa pumasok si Wang Zelong at may inabot kay Surui, sinabi ng huli, tingnan mong mabuti, nakikilala mo ba ito? Siyempre kilala siya ni Hu Jinming, ito ang cellphone niya. Ito ang cellphone ko, anong gusto mong gawin? Tanong niya nang may kabog sa puso.
Nang makita niya ang kanyang mobile phone, agad na napagtanto ni Hu Jinming kung gaano kakulit ang kanyang mga naunang kasinungalingan. Ang matalim na tingin ni Su Rui kanina ay nakagambala agad sa kanyang iniisip. Ang lahat ng mga plano ay naging isang gulo. So, hindi mo naman siguro alam na may communication record sa mobile phone mo, di ba? Napangiti si Su Rui ng sarkastikong. Bagaman nagtanggal ka ng isang partikular na talaan ng komunikasyon. Mayroon kaming pagkatapos ng napakasimpleng pagbawi, nalaman namin na bago ma-viral si Bai Wangchuan, nagkaroon ka ng isang minutong tawag sa cellphone ni Bai Qingchuan. Hindi mahirap alamin, hayaan mo lang si Hu Jinming masakit na palagi niyang itinatanggi na kilala niya si Bai Qingchuan noon. Oo, malamig na ngumiti si Hu Jinming. Ngayon inaamin ko na kilala ko si Bai Qingchuan, okay. Matapos marinig ito, umiling si Su Rui. Alam mo bang mali ang sinabi mo? Anong ibig mong sabihin? Medyo sumama agad ang pakiramdam ni Hu Jinming. Hindi kaya natarante siya saglit at pinilit ni Su Rui na madulas ang dila. Palagi mong sinasabi na hindi mo kilala si Bai Qingchuan noon, ngunit ngayon ay sinasabi mo na kayo ni Bai Qingchuan ay nag-usap bago barilin si Bai Wangchuan. Hindi ba ito isang contradiction? Tinitigan ni Su Rui na may agresibong pakiramdam sa gitna, pagkatapos niyang matapos ang kanyang pangungusap, bago pa maibuka ni Hu Jinming ang kanyang bibig, agad na sinabi ni Su Rui. Kaya, ang iyong contradiction sa sarili ay dapat na pagtakpan ng isang bagay, tama ba? Tinabi ni Su Rui kay Bai Qingchuan noon na hanggat nilagdaan ang mga kasunduan sa paglilipat ng equity na iyon. Mapapawi ang lahat. Mula sa puntong ito, tila naging isang bagay na sa nakaraan ang pagbaril kay Bai Wangchuan. Gayunpaman, ang pagpapalam ni Su Rui kay Bai Qingchuan at pagtatanong kay Hu Jinming sa oras na ito ay hindi pareho. Ang una ay isang pribadong usapin, at ang huli ay isang pampublikong usapin, na napakalinaw ng dalawang magkaibang bagay. Siyempre, kung ang kalalabasan ng pagsubok na ito ay mabubunyag, kung gayon ito ay nasa isip ni Su Rui. Ang ipinangako ay gagawin. Bagamat medyo walang hiya si Su Rui sa maraming pagkakataon, hindi niya sisirain ang kanyang mga pangako pagdating kay Bai Qingchuan. Ang resulta ng interogasyon na ito ay maaaring pumunta sa ibang direksyon. Tiningnan niya si Hu Jinming na may mapaglarong liwanag sa kanyang mga mata. Alam ni Su Rui na may dahilan ang lahat ng mga contradiction. Ngunit pinasiglan niya lamang ito ng kaunti sa pamamagitan ng mga salita, at si Hu Jinming ay naghuhukay ng isang butas para sa kanyang sarili. Sabihin mo sa akin, ano ang tinatakpan mo? Biglang tumaas ang tono ni Su Rui. Ayokong magtago ng kahit ano. Gumuso si Hu Jinming, ang kanyang posisyon ay tila wala sa sarili. Noong una, gusto lang niyang magsinungaling para harapin ito, ngunit bilang resulta, kinailangan ni Su Rui na pumunta sa linya, at ngayon ay sinasalungat ni Hu Jinming ang kanyang sarili. Kung gayon hayaan mong suriin ko ito para sa iyo. Pinaikit ni Su Rui ang kanyang mga mata at tumingin kay Hu Jinming. Hiniling sa iyo ni Bai Qingchuan na patayin si Bai Wangchuan, kaya tinawag ka niya. Pagkatapos ng mahigit isang minutong pagtawag, mahulaan na natin ang nilalaman ng tawag, di ba? Hindi. Maaari kang pumunta at ito ng recording ng tawag at pakinggan kung ano ang tama ni Bai Qingchuan. Anong sinabi ko? Umungol si Hu Jinming. At ngayon ay hindi na siya nagligtas sa pagsisikap na protektahan si Bai Qingchuan. Sa aming kasalukuyang teknolohiya, hindi kami makakagawa ng mga pag-record. Ikinalat ni Su Rui ang kanyang mga kamay. Napakaraming tawag sa Kwanwaxia araw-araw, maaari pa ba nating i-record ang mga tawag ng lahat? Gaano karaming imbakan ang kailangan nito? Ito ay ganap na imposible. Matapos marinig ito, si Hu Jinming ay tumawa ng galit. Utot ka, hindi naman sa hindi ko alam ang mga pamamaraan ni Guowan. Hindi ka man lang makakatawag ng ganong simpleng pag-record. Mga tanga ba kayo, o sa tingin nyo ay tanga ako? Mukhang inaasahan mo talaga na tatawagin namin ang recording ng tawag na iyon. Pumikit si Su Rui at ngumiting tumayo. Ang dami mong gustong ibunyag, mas gusto mong pagtakpan. Ang pangungusap na ito ay hindi kasalungat, ngunit maaaring tawaging ganap na katotohanan sa isang punto. Hindi napansin ni Hu Jinming ang panlilinlang ni Su Rui sa kanyang mga salita. Kapag nakinig ka sa recording na iyon, malalaman mo na hindi ako inutusan ni Bai Qingchuan na patayin si Bai Wangchuan, ang lahat ay sarili kong opinyon. Nagkibit balikat si Su Rui.
Paumanhin, hindi ko matawagan ang recording na iyon, ito ay talagang dahil ang teknolohiya ay hindi para dito. Kung hindi mo ito ma-tune out, sasabihin ko sa iyo. Umungol si Hu Jinming. Tinanong ko si Bai Qingchuan kung gusto niyang patayin si Bai Wangchuan, ngunit sinabi ni Bai Qingchuan na hindi, hayaan mong kunin ko ang kanyang kapatid. Iyon lang ang 1 minutong tawag. Oh, ganoon ba? Pinaikit ni Su Rui ang kanyang mga mata at ngumiti. So, inosente si Bai Qingchuan. Siya ay inosente. Biglang nadagdagan ni Su Rui ang kanyang tono. Ibig sabihin, kilala mo si Bai Qingchuan, kilala mo siya noon pa man, at palagi kang gumagawa ng mga bagay para sa kanya, di ba? Ang pangungusap na ito ay matatawag pang mahigpit na tanong. Pero ako, paano ang pag-unawa? Hindi kumbinsido si Hu Jinming, at sumigaw siya pabalik. Noon pa man ay kilala ko siya at palaging nagtatrabaho para sa kanya, ngunit hindi ito nangangahulugan na inutusan niya akong saktan si Bai Wangchuan. May problema ba? Pagkatapos niyang magsalita, naramdaman niyang hindi masama ang kanyang aura, ngunit ang hindi niya inaasahan ay hindi sumagot si Su Rui, tumingin lang sa kanya ng nakangiti imbes na ngumiti. Ang ekspresyon ni Su Rui ay nagparamdam kay Hu Jinming na mas mabalahibo sa kanyang puso. Isang masamang pakiramdam ang biglang bumangon sa kanyang puso, at mabilis niyang naalala kung ano ang mali noon, ngunit sa ilang sandali ganap na hindi inaasahan. Tapos na ba? Nakangiting tanong ni Su Rui. Tapos na, anong meron? Itinaas ni Hu Jinming ang kanyang dibdib at umiwas ng tingin. Sabihin mo lang, naisulat mo na ba? Nilinggan ni Su Rui ang kanyang mukha at nagtanong. Si Wang Zelong mismo ang gumawa ng record, at nagsulat ng isang bagay sa record. Sa katunayan, laging may dalang voice recorder si Wang Zelong kapag siya ay nagtatanong sa kanya. Sa oras na ito, personal niyang ginamit ang panulat upang kumuha ng mga tala upang maitala ang ilan sa mga pinakamahalagang punto ng naaayon. At si Su Rui ay naghuhukay lang ng butas para kay Hu Jinming, at walang alinlangang ginawa niyang iluwa ang kabilang partido ng mga pinakamapanuring salita. Pagkatapos magsulat, marahang ibinaba ni Wang Zelong ang panulat at nagpakawala ng mahabang hininga. Brother Rui, kamangha-mangha ka. Ito ay isang salita mula sa puso, sabi ni Wang Zelong, at binigyan pa si Su Rui ng thumbs up. Si Hu Jinming ay talagang isang matigas na buto. Si Wang Zelong ay gumugol ng buo sa gabi. Walang tagumpay na nagawa, gayunpaman. Sa ilalim ng mabangis na pag-atake ni Su Rui, sunod-sunod na hukay, hindi nalaman ni Hu Jinming ang nangyari, ngunit ipinaliwanag niya ang pinakamahalagang bahagi. Dahil nagtatrabaho ka kay Bai Qingchuan sa lahat ng mga taon na ito, pagkatapos kang gusto ni Guowan, pinagtatakpan ka na ni Bai Qingchuan, tama ba? Naningkit ang mga mata ni Su Rui. Sa simula pa lang. Ayaw niyang patunayan na sinusubukan ni Bai Qingchuan na patayin si Bai Wangchuan, ngunit para patunayan na itinago ni Bai Qingchuan si Hu Jinming, isang double spy, ng pribado. Biglang nawala ng lakas si Hu Jinming. Sa ilalim ng sunod-sunod na paikot-ikot ni Su Rui, lahat ay napatunayang parang bundok.